Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Magliligtas niya sa atin, sa aming sariwain. Magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapatid, sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piging, mga kapanalig. Tinatawagan po tayo ng Panginoon na laging manalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na puno ng pagmamahal at habag sa atin. Kaya't humingi tayo ngayon ng tulong at awa sa Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ay yung dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin gawin mong mag-umapaw upang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran. Nang budhi namin takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa maipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, at ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nananalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat na nananalig sa Diyos. Ang lahat na nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan na siyang magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy,
tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Panginoon ng poon nati, lagi nating gunitain. Lahat niya'y gawa, dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Sa mga pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon na hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako ay nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan na isasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siya muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
At mga kapanalig, sa atin nga pong ebanghelyo, matapos magawa ng Panginoong Hesukristo na palayas ng demonyo sa inaalihan nito, yung mga tao sa halip na maging thankful at mamangha sa kapangyarihan laban sa kasamaan ng ating Panginoong Hesukristo, pinag-isipan pa siya ng masama na mula kay Beelzebul ang kanyang kapangyarihang magpalayas. At ang sabi nga niya, bet ko naman kakalabanin kung ako ay isang masamang espiritu o demonyo, ba't ko naman kakalabanin ang kapwa ko demonyo? Dapat nga, di ba, ang demonyo, pagtulungan pat nila na upang lalong maghirap at magdusa ang isang taong sinasaniban. So in other words, hindi kakalabanin. Subalit, by the mere fact na ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo ay mailigtas ang isang katauhan at mapalaya sa masamang espiritu, it only means na siya ay may kapangyarihang higit pa sa anumang masamang espiritu at kaya niya itong gawin sapagkat siya ay Diyos. Mga kapanalig, sa atin din po ang pagninilay sa ating ebanghelyo ngayon, ay tingnan natin yung katotohanan na si Jesus, kapag lumapit ka sa Panginoong Hesukristo, anumang kasamaan, anumang masasamang espiritu yan, kayang-kaya niyang tanggalin, palayasin. At syempre, higit sa lahat, yung word na pagharian ka ng Diyos. Pagharian ka ng Diyos. Minsan, may sumundo sa akin kasi meron akong blessing. Nakalagay doon sa schedule ko, restaurant blessing. So, malinaw sa akin na meron akong biblesa na restaurant. Nandun ating sundo. Ano po ang ating biblesan po? Ihaw-ihaw po, grill po, iyon, Father. O sige, tara, punta na tayo. Punta kami, during that time ay 6:00 na ng gabi. Niisip ko nga, bakit naman ganito kagabi yung blessing kung kailan gabi na, tsaka i-bless yung kanilang ihaw-ihaw. Pagpasok ko ng restaurant, madilim. Madilim ang restaurant. Walang ilaw. Sabi ko, bakit po madilim? Biblessan po natin ito. Dapat po maliwanag. Sabi ko ganoon. Tapos may lumapit sa akin. Sabi sa akin, ay Father, gandang gabi po. Ako po ang manager dito. Kayo ba manager? Hello po sa inyo. Magsisimula mo na po tayo mag-bless. Baka po gusto niyong buksan yung ilaw. Sabi ngayon niya, o sige, sabi niya, waiter, buksan ng mga ilaw. Tapos yung mga waiter, biglang in-on yung switch. Pag on ang switch, nagulat ako kasi yung ilaw nila, iba-iba kulay, patay sindi. Nagpapatay sindi yung mga ilaw. Nagulat ako, daming bombilya nakapaligid, pagtapos iba-ibang kulay, nagpapatay sindi. Madilim pa din ang loob, may mga ilaw pero madilim yung loob pa rin kasi nga colored lang pero hindi naman maliwanag. Gulat ako. Ganyan po talaga ang ilaw po ninyo dito. Opo, Father, ganyan po talaga mga ilaw dito. Okay. Tara magsimula na tayong mag-bless. Sino ba yung mga hahawak ng mga candles para sa ating blessing? Tapos pumalakpak siya. Pak, pak, pak. Girls, come out. Sabi niyang ganoon. Tapos may isang kwartong bumukas. Lumabas ang sangkatutak na babae, ang iigsi ng damit. Yung iba talaga, napaka-igsi ng palda, na miniskirt, yung iba naman ay nakalitaw yung likod, backless, at yung iba nangingintab yung mga damit. Pagkatapos ang kapal ng makeup ng mga babae. Tapos noon, nang pumaligid sa akin, lahat sila yung, alam niyo yung matatapang na pabango, lahat ang tatapang ng mga pabango. Ayun, nagsimula na ako maghinala. Tawag ko ulit yung manager, Sir, ika nga po dito. Ang alam ko ang biblesan ko po, restaurant, ihaw-ihaw, grill. Opo, Father, meron po dyan sa labas, meron pong ihaw-ihaw dyan. Sa labas. Ano itong sa loob? Father, eto po, kainan po. Anong kainan? Mukha bang kainan ito? Yung mga sopa na yan? Sabi ng manager, Father, ano po kasi kainan din naman po, pwede kang umorder ng French fries, pwede kang umorder din po ng sisig,
pwede rin po umorder dito ng barbecue na ginigrill sa labas. Sumagot ako, pwede rin umorder ng babae. Ganun ba? Kasama na rin po yun, Father. Pwede pong umorder. Ganoon. Sabi ko, Sir, ihatid nyo na ako. Uuwi na ako. Hindi ko be-blessan yung lugar na ito, Sir. Ihatid nyo lang ako pa uwi. Abi, bakit po? Ba't ayaw yung blessan? Ba't ko be-blessan yung lugar na ito? Bigyan mo ako, Sir, ng isang reasonable na dahilan para blessan ito. Bigyan mo ako ng dahilan. Eh di syempre po, para po mawala ang masasamang espiritu, para umalis po ang mga demonyo. Abay, hindi. Hindi aalis yung mga demonyo. Magpupuntahan nga dito yung mga demonyo. Yung mga demonyong mister na niloloko ang kanilang mga misis. Panay demonyo ang magpupunta dito. Dedemonyohin ang mga babaeng ito. Abi, puro kademonyohan ang mangyayari dito. Kaya hindi aalis ang demonyo dito. Sir, kahit anong blessing gawin ko dito, hindi mag-aalisan ang demonyo dito. Maniwala kayo. Dahil kung biblessan ko to, pagtapos, puro kasamaan, kahit na anong blessing meron, ang ipagkaloob sa inyo, ito'y mapapalitan din ng masasamang espiritu dahil sa mga gagawin dito sa loob. Kaya ihatid nyo na ako. Father, nandito din lang naman kayo, bless nyo na po. Hindi ko be-bless. Sige na po, Father, parang awa nyo. Blessan nyo po, wiwisikan lang naman ng tubig Sabi ko, fine, sige. Ihatid nyo ako kaagad pagkatapos kong blessan ito. Sige po, Father. Di binlesan ko yung restaurant. Habang bineblessan ko, bumubulong ako, Panginoon, pinapanalangin ko po, ang lugar na ito ay ipasara nyo sa lalong madaling panahon. Ayun, sabi ko, sana po masara na po ito. Itong mga sulok na masara na po ito. Yun ang dinadasal ko during the time na bineblessan ko yung lugar. Anyway, hindi tumagal. Siguro after a few months na mapadaan ako doon, meron akong lakad, tapos napadaan ako doon, nakalagay na foreclose, na-close yung property. Ayun, sabi ko, buti namang kako, tumalab kako yung blessing. But anyway, balik tayo kasi sa point, na kuminsan tayo yung nagwe-welcome doon sa demonyo. Kuminsan tayo yung pumipili doon sa demonyo. Kuminsan, hindi naman sila pumupunta para tayo ay kanilang saniban o di kaya upang ang kanilang kapangyarihan ay manaig sa ating kalooban, sa ating buhay o sa ating pamilya. Kuminsan tayong gumagawa ng dahilan upang tayo hindi maging deserving sa biyaya ng Diyos at kung hindi tayo deserving sa biyaya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanang ginagawa, hindi talaga tayo mabibless. Ayun, kaya sana mga kapanalig, tandaan natin na ang masasamang espiritu, naghahanap sila ng mga masasamang tao din, ng mga taong bukas ang kanilang kalooban upang gumawa ng masama, upang piliin kung ano ang masama at hindi mabuti. Kapanalig, piliin mo lagi ang magmahal, habang tawad, magmalasakit, maging makadiyos, maging makatao. Amen. At mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog sa awa ng Diyos. Manalangin tayo, natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama na may pananalig, dala ang ating nadalangin mithiin, ati itugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinaghahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalukmok sa sandaigdigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita na hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan
at labanan ng hindi hayagang impluensya ng kasamaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, habang tinataas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari magpakilanman. Amen. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa sa samba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama na aming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong At lahat. sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, inaanyayahan ko po kayong maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Ang inyo pong tulong na ibibigay ay ilalaan para sa patuloy na pagpapalaganap ng debosyon sa banal na Eucharistia sa makabagong panahon. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 8925-7931, local 129-131 at 137. O mag-text sa numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan. At ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba. Ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin, Panginoon, ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antumero sacramentum veneremo celui et antiquum documentum novos erat ritui Restipides supplimentum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus sonum virtuscoque siret benedictio prosidenti abundoque compassi laudatio. Panem de cielo prestitis tieis, Omne declamentum mensehabente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos, Purihin ng Diyos,
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentus Holy, O Sacrament Divine, praise and all thanksgiving, every moment thine, every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.